Meron pinapakitang video, ewan ko baka February daw ilalabas yung mga... Oh, ito na mga kabisdak. Meron din manong bagong pulburon video si Bungit na ilalabas ni Manong Chavit sa one-time big time na rally. Nako, bago yata yan magano, February 26, no? Ilalabas na po yung pulburon video kasi kung maalala po natin mga kabisdak, yung pulburon video ay una na pong nagpalabas si Maharlika at sinabi nga ho ni sino yung DILG that time, si Binhor Avalos, na EID umano ang naturang video. At kakasuhan daw nila si Maharlika, ang problema, hindi naman po nakasuhan si Maharlika. So lumalabas na talagang authentic yung pulburon video ni Maharlika na pinapakalat. Pero hindi natin alam yung ipapalabas na pulburon video ni Manong Chavit sa one time big time, ito ba ay continuous dito sa video yung inilabas ni Maharlika? Kaya ilang seconds lang po kasi ito Pero kasi nung dinig-dinig natin noon, mga 5 daw yung video na ito. Kung sino mang may hawak ay dapat ilabas na. Di ba kaya ito na yung hawak ni Manong Chavit na sinabi niya po sa interview na meron siyang hawak na pulburon video na ilalabas po sa one time big time. Anak ng kagwang. Durogin na yan, animal na bangag na yan Kasi nahahawa na po Yung mga liporis ni Ngiwem, nangabangag na rin Kagaya po itong si Chucky Claire, bangag na talaga. Lalo na po itong si Vince Dizon. Talagang naalog po ang utak ni Vince Dizon ngayon. Dumaan siya sa project ni Bangag, naalog. Inumin. Mag-usapan rin po natin yan. At ito po mga kabisdak, no? Akala ko to biro lang no? Na, si Vice Ganda umano ay isinusulong ng kanyang mga tagahanga, mga dilawan, mga pinklawan, na tanging siya lang ang makakatapat at makakatalo kay Vice President Inday Sara sa 2028 presidential election. Hindi ako naniniwala. Akala ko marites lang tong animal no? Kasi nung una, narinig ko na rin yan, yung si Love Diaz. Pero ito, biglang umingay ho ngayon. Meron akong nakitang interview sa isang mainstream media sa Abante Teleradyo ba yun? Talagang seryoso ho sila. Na si Vice Ganda ay papatakbuhin nila sa 2028 para makatapat kay Vice President Inday Sara at matalo si Inday. Wala na daw ibang makatalo kay Inday, si Vice Ganda. Aba, animal. Pag nagkataon ito, magmura na ang mga lalaki. Yung mga mahilig sa bakla, patay. Baka wala ng bayad, libre na, sagot na ni Pitrang Kabayo. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe. Pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Unahin na po natin itong patungkol po sa interview ni Manong Chavit Singson. Ay, supportan po natin yung Birada Aguila. Alas 2 mamaya hanggang alas 4 ng hapon. Lunes hanggang Biyernes at siyempre yung Bisdak Historiador, pangalawang YouTube channel ko po. Pa-subscribe naman. Hindi pa, wala pa masyadong content Kunti pa lang. Okay, unahin na lang po muna natin itong BBM, may bagong polbos video na ilalabas si Manong Chavit sa one time, big time. Sana matupad na nga ho itong one time, big time na ito kasi naalala ko, meron ding pauso si Sino ba yon yung retired, si Dado, no? Si Dado Enrique ba yun, si Dado? Na one time, big time tayo! Tama ganun mga bana ti Dado Enrique, one time, big time! Kailangan matapos na! Lumabas yun! Kasi di ba, narinig nyo yun noon, pumunta na tayo. Pero sana ito ay mangyayari na po. Yung one time, big time. Pakinggan po natin yung interview kay Manong Chavit. Yung unang tanong po kasi dito, kasi nakat, ay patungkol po sa ICC. Okay? Tingnan po natin mga kabisdak. Ang sinabi niya, huwag yung pwedeng bigyan yan. Yangal. Tapos sinabi pa, nagbigay kami ng 20 million kay Speaker Martin Romualdez, pinagawa yung radio station niya. Yangal din. So, pinipili lang ilagay yun. Well, bago siya nagsalita, kung totoo yan, dapat presidente siya, wala siyang alam. Si Claire Castro na nagsabi yan, wala siyang alam. Totoo yung sinasabi ni Claire Castro na walang alam. Wala ka daw alam, Bungit, sabi ni Claire Castro. Kasi nga, meron di umanong testimonya, no, na nagbigay ng 20 million kay Martin Romualdez para ipaayos yung radio station niya. Ano bang radio station? Yung teleradyo ba? Yung sa IBCBN, DZMM? Hindi natin alam, no? DZMM yata. Or, kasi marami man radio station dito si Martin Romualdez. Basta meron. Binura daw doon sa ICC. Yung ICC, putang ina, ICI. ICC, putang ina ka na Bungit, no? Nahugot talaga to si Bungit sa ICC kasi naknagkagong pati ito, ICI. Kaya ako minsan nalilito ako sa content, ICI ba, ICC. Hindi lang siguro ako, marami rin ibang mga political vlogger. Ito, sa ICI, no? Dahil meron daw mga nagtestify nga na si Romualdez tumanggap ng 20 million, nabura daw yun, sabi ni Manong Chavit. Kasi kung seryoso lang tong si Bungit nga, sa paglaban sa korupsyon, hindi dapat yung putang ng ICI na may nakasuhan At saka, alam lahat ni Bongbong Marcos ang korupsyon. Tangina, yung mga testimonya ni
Sino yun? Yung sa nabuta, si Tubi Chanko. Pinagalitan daw eh. Si Tambalos-los ni Bungit. Sa pangungurakot. Di ikaw alam mo yung pangungurakot. Tuloy ba nagsabi to? Sa tingin niyo po ba, eto kayo, kilala niyo na po ang pamilya Marcos, sa tingin niyo totoong wala siyang alam o siya ang mastermind talaga ng lahat ng nangyayari ngayon? Ng mastermind. Paano makagawa ng ganong kalaki? Hindi na mapapagtakan yan sa laki ng ginawa nila. Buong Pilipinas yan eh. Wala ka makita matinong project. So, alam niya lahat yan. Nung tatlo nag-uusap noon, dalawa lang muna sila. Saldi saka Si Martin. Hindi yung binuko yung mga senator. So, ginawa niya, gumawa sila ng pera. Kasi alam niya eh, senator siya noon eh. May kaso nga siya eh. Siya ang mastermind, no? Parang yung yata, yung tinutukoy ni Manong Chavit dito, yung parang sinabi niya na, siya yung senador, alam niya. Kasi si Bongbong Marcos, sa pagkakaalam mo natin, may kaso yan doon sa Napulis camp, Napulis. Si Manong Chavit din yung nagsisiwalat. So pag tinignan mo, nalaban siya sa corruption, walang kredibilidad kasi pamilya nila mga kurakot. Doon ako sa sa sinasabi ni Manong Chavit na, siya yung siya yung mastermind. Si Bongbong Marcos. Alam niyo ho, sa totoo lang, kahit simpleng tao lang, hindi, sabihin na lang natin, hindi expert, huwag natin sabihin, kahit walang pinag-aralan, hindi, kahit hindi eksperto. No? Hindi ka expert at hindi ka nakikialam sa politika, hindi ka nakikialam sa isyu sa lipunan, pero kung napapanood mo, yung kaganapan sa Senate Blue Ribbon Committee, yung nangyayaring investigasyon ngayon, kahit hindi ka expert, alam mo kung sinong mastermind. Ang problema lang kasi, yung mga nasa gobyerno, lalo na yung ICI, binubulag lang ho tayo kung ano yung katotohanan. Nililis lang. Kung ano na ng issue, kung sino yung binibira, para malito lang ba? Malito lang ang tao. Pero kung walang bias lang sana ba, yung mga nag-iimbestiga, kagaya ng Senate Blue Ribbon Committee, wala na. Ang mastermind talaga, tama si Manong Chavit, itong mafia, yung tatlo talaga. Si Saldico, Martin Romualdez at Bongbong Marcos. Baka nga 4-5 pa kasama si Lisa, kasama si Sandro. Yun talaga yung mafia sa gobyernong ito pag tiningnan mo. O baka nga, pwede pang mahatak din dito yung mga Rimulya Brothers. Kasi hindi naman ho po pwede na susuluhin lamang ni Martin, Bungit, Lisa Baque, Sandro, Saldico ang paglilima sa kaban ng bayan. Kaya nga sindikato maraming miyembro ng sindikato na sila yung nagmaniobra. Simula sa pinakababa hanggang sa kay Bangag. Malamang itong Rimulya Brothers, naambunan rin ho ito ng balita kasi sila man ngayon ang nagdidipinsa kay Bongbong Marcos. Imantakin mo, Ombudsman DILG, sabay-sabay ho sila. Dumidipinsa, sumisira sa mga galit sa mga kurakot. Kaya pag tiningnan mo yung kredibilidad ng investigasyon dyan sa ICI at kredibilidad ni Bungit na galit sa kurakot, malayong malayo ho. Ibangag na Tuloy tayo para makarating tayo dun sa pulbos. Ano ba yun? Napoles? Napoles. Napoles May kaso siya, alam niya. Makita tao lang yan. Oo. Kasi Kasi, corruption, mas masahol pa sa tatay niya Ang tatay niya nandun sa Guinness Book of Record. The biggest robbery of government. Akala ko nung tinulungan ko, ayusin niya yun. Hindi, nilampasan pa So yung record sa Guinness, lagpas na ngayon. Lampas Tatlong na. taon pala. Dapat ilagay din sa Guinness Book of Record. Mas malupit. Dapat daw ilagay sa Guinness Book of Record. Manong Chavit, di ba may pera ka? Kontakin mo nga po yung Guinness Book of Record. Pagawan mo nga po ng record itong si Bungit na nabreak na niya, yung tatay niyang kawatan din. Wala na No? Sabi nga ho sa kasabihan, pag naisahan ka ng isang bisis ng kawatan, pag nakadalawahan ka, ang tawag sa'yo tanga. Kaya lumalabas tayo mga Pilipino, mga tanga tayo Kayo pala yung mga bumoto kay Bangag, mga tanga. Alam naman natin kawatan yung mga hinayupak na pamilya na yan. Ay putang ina kasi pinagbigyan natin kasi baka magbago. Kasi yung kasalanan daw ng tatay ay hindi kasalanan ng anak. Ito, namirisi tayong lahat nito. Damay-damay nga lahat Kaya kailangan ituwid natin. Kailangan lumaban tayo dito pagdating sa corruption. Kagaya si Manong Chavit, kinampanya niya yan, di ba? At least ito, nagising sa katotohanan. Pero yung iba, hanggang ngayon, bangag pa rin. Bantakin mo mas masahol pa daw si Bungit sa kanyang tatay na kawatan na nagpabaon sa mga Pilipino sa bansang Pilipinas, kawat dito, kawat doon. Nangawat din naman ng ginto yun. Ito naman si Bangag, nangawat din ng ginto. Puro na lang pagnanakaw na lang ginagawa ng mga animal na to, no? Kaya dapat talaga hatulan tong mga to. Tuloy Manong Chavit Yun nga nagtataka dahil unang labas namin sa Japan, in-snap na ako. So, inisip ko nga naman, may intriga, ba't kaya? So, pinag-aralan ko. Kaya pala ginanon ako dahil meron na silang gagawin na kalukuhan. Mabubuo yun. yung Okay, bago natin pasalitain si kaibigan nating vlogger si Banateros. Alam niyo no, ang sinasabi ni Manong Chavit kasi diyan, simula daw siyang inisnap doon sa Japan 'yon, di ba? Iba na ho yung Bungit na nakita niya. Yun pala ay gustong magnakaw ng magnakaw. May gagawang kababalaghan. Alam mo ho, ako sa akin lang Manong Chavit, hindi lang ikaw nag-iisa Pareho kayo ni Tatay Digong.
Tingnan mo itong si Imelda Marcos, no? Grabe yung utang na loob talaga ng mga Marcoses sa mga Duterte. Sa totoo lang. Imelda Marcos found guilty of graft. Natulan na po yan eh. Kinunbik na po yung si Imelda eh. Pero hindi yan pinapakulong ni Tatay Digong dahil nga matanda na. Ito nga utang na loob yung pinag-uusapan natin. Kasi ang nakikita ko dito kay Chavit Singson, siyempre, gumastos ka eh. Milyon, baka bilyon pa nga ginastos ni Chavit para lang manalo itong animal na bangag eh. Natural, eh, magtatampo yan. Pero ngayon, iba na, nagkadugtong-dugtong na ang galit ni Chavit Singson dahil nagnakaw ng pera ng bayan ang mga Marcoses. Nasabi niya nga, mas masahol pa ang junior sa senior. Ito yung patunay. Oh. Alam mo, yung tatak Marcos, pwede mo nang sabihin, tatak nila ay tatak mga traidor. Yan talagang traidor. Kung na-traidor si Manong Chavit, mas na-traidor ang mga Duterte. Actually, hindi po ito inaakala ni Vice President Inday Sara. Napupunta tayo sa si Tatay Digong at ipapadala doon sa Dahig, sa Netherlands. At mismong bangag admin ang gagawa ng kagaguhan nito. Ako sa akin, hindi ko rin in-expect nito ito eh. Kasi mantakid mo yung pangangampanya ng mga Duterte sa bangag admin, matindi. Ay kay Bungit, matindi ang pangangampanya. Baka sabihin noon ninyo, si Inday Sara lang nangangampanya, buong pamilya. Yung magkapatid na Duterte, si Mayor Baste nga, nakikita ko si Mayor Baste. Grabe oh, kahit umulan, umaraw, doon nangangampanya kay bangag. Kaya yung galit ng mga Duterte, magkapatid, hindi nyo masisisi yan. Talagang sagad hanggang buto yan. Walang reconciliation yan. At makukuha talaga ng mga Duterte ang presidential win, landslide sa 2028. O tingnan mo, bago tayo tutuloy doon sa sinabi na merong pulburon video di umano, si Manong Chavit. Alam mo, si Bungit, didiis pala ang animal eh. Didiis ang bugok nung nanalo na si Tatay Digong yung 2016. So ito, peaking didiis. So traitor na didiis itong si Bungit. Tangina, no? Ito, ipapakita ko sa inyo. Itong anak ng kagwang na ito talaga sarap barangin. Ayan, oh. Ayan, oh. Si Bungit. Hindi pa masyadong lango dyan, oh. John 11, 2016. Panalo na si Tatay Digong sa pagkapangulo. Ayan. Nagmistulang didiis daw siya. Ay, putang ina na. Nakakamao pang hinayupak. Salamat niya. Sabi ni Bungit dyan, salamat sa aking matalik na kaibigan. Matalik? Sarap mo sampalin, oh. Na si Roddy Duterte, ito ang tunay na walang iwanan. Walang iwanan. Tama mo. Gaya ng mga kaliporis mong bangag din. Amin na, no? Alam mo, itong pamilyang ito, dapat to isumpa ng maraming Pilipino. Hindi ganyan ang ating mga ugali, eh. Pag sinasabi mong matalik na kaibigan, walang iwanan, ay putang ina, dapat talaga walang iwanan. Eh, hindi trinidor mong anak ng kagwang. Hindi umuo yun, yung matalik na kaibigan, walang iwanan. Parang matalik na kaibigan, ay parang masamang kaaway. Parang yun ang lumalabas, traidoran ba? Meron bang kaibigan na ipapahama ka? Meron bang kaibigan sirain ka? Meron kaibigan gaguhin ang pamilya mo? Hindi ang pagkakaibigan bangag ka? O baga naman ludid ka dyan, hay na hay. Ito yung patunay, Manong Chavit, na yung ikinampanya ninyo ay talagang tarantado at talagang traidor at ugag. Walang puso ang animal eh. Itong mga hinayopak na ito, dapat ibanda to sa Pilipinas. Meron palang ganitong mga ugali, no? Ugali ng mga kawatan. Ugali ng mga traidor. Mula noon hanggang ngayon, ang pamilyang ito ay likas na sa kanila ang pagkawalang hiya, ang pagkatraidor sa kapwa. O tangina, hindi mo nga kinukonsidera yung tulong ng mga Duterte. Ito yun. Mga talyanista, bubunistang tanganista ni Bangag. Ang puon ninyo ay traidor. Ang puon ninyo ay kawatan at bangag. Kasi po tayo na, nakita ko dyan sa post kagahapon ni Jason Lobrico eh. Sabi ko, meron palang ganitong pustong animal na to. Mantakin mo yung, ito ang tunay na walang iwanan. Pero anong ginawa mo? May karma yan, Yor. Tandaan mo yan. Malapit na. At talagang uubusin ng mga Duterte ang kanilang galit sa inyo. At makukulong kayong lahat. Sabi pa naman ni Inday, no mercy sa kanya, walang ariglo sa akin. Kaya ito yun. Kunyari, didiis. Yung pala, traidor. Ayan na yung tatak ng amo ninyo, mga bubunis ng tanganista. Traidor sa kaibigan. No? Walang utang na loob sa kaibigan. At traidor sa bayan. Kaya deserve tong animal na makarusahan. Ayan, Manong Chavit, hindi ka nga nag-iisa. Sabi ko, hindi ka nag-iisa, Manong Chavit. Oh, ito. Sabi ni Manong Chavit ay, pulburon video daw. Lalabas, oh. Si Marcos Jr. nga daw ay
gumagamit ng droga. Kayo po ba, may mga time po ba na namataan nyo na may ginagawang kababalagan? Mayroon pinapakitang video. Ewan ko, baka February daw ilalabas yung mga... Yun. Oy, ito na yun. May video ulit? Kaya yung rally sa February, tinatanong ko nga, ako nagko-coordinate lang. Lahat yung against sa graphing corrupt. Ayan ha, maliwanag. Merong polvoron video na ilalabas si Manong Chavit sa one time, big time. Okay. Sana man lang walang magpasamantalang mga dilawan dyan, mga pinklawan komunista eh. Kasi ako nakikita ko talaga yung direksyon ng mga komunista. Pinklawan. Iba lumaro ito, traitor din, kagaya ni Bangag, no? Eh, tingnan mo ha. Yung pagkatao ni BBM at pagkatao ng mga dilawan komunista, ngayon ay pareho sila. Parehong mga ugaling mga traidor, ugaling walang utang na loob. Yan yung pagkatao nila ko ngayon. Alam mo ang pamilyang Marcos, kailanman ay hindi yan dapat talaga makakabalik sa palasyo. Hopeless na po sila. Kumbaga wala na nga silang pangarap na makabalik dyan sa... Kumbaga yung pangarap nila ay wala ng pag-asa. Yung pangarap nila ay no chance na. Pero nagkaroon ng kabuluhan dahil sa pamilyang Duterte, dahil kay Tatay Digong na ginagago nila na nasa dahig po ngayon. Update muna tayo sa dahig bago tayo magpapatuloy. Pakinggan po muna natin ang balitang ito kasi si Tatay Digong di ba? Utangin ng ICC, wala palang mga testigos. May nagreklamo na pamilya. O ito, dahil ginamit ang anak nila na di umano'y biktima ng EJK. O pakinggan natin, panoorin natin. Labis na nasaktan ang pamilya ng isang yumaong individual matapos gamitin ng Bayan Europe ang litrato ng kanilang anak sa isang rally na iniuugnay sa umunay extrajudicial killings. Samantala, pinuna naman ng kanyang kapitbahay si Aling Sheila matapos itong dumalo sa isang pagtitipon na may kinalaman sa EJK. Bitbit ang litrato ng yumaong anak. Si Jason Rubrico magbabalita. Hindi napigilan ng netizen na si Victoria Banal na punahin ang kanyang kapitbahay na si Aling Sheila matapos makita ang larawan nito sa isang event na may kaugnayan sa umano'y extrajudicial killings. Sa naturang pagtitipon, bitbit ni Aling Sheila ang litrato ng kanyang anak na iniuugnay ang pagkamatay sa war on drugs, bagay na pinalagan ni Banal. Sa panayam ng SMNR News, iginiit ni Banal na taong 2024 nasawi ang anak ng kanyang kapitbahay. Nakilala ko to ha. Like, anong legit yung pinagsasabi nito? Last year lang ito pinatay. Alam ko kasi nandito kami noon. Sinasama niyo yung issue na ito, for what? Unang-una, ito, si Angie, alam mo naman na hindi yan, part ng EJK. Dahil last year, again, ulit ko last year, June yan pinatay. Kinumpirma rin ng Jara Funeral Services sa isang Facebook post na pumanaw ang individual na nasa litrato noong June 2024 sa isang ospital at naiulat ito sa Caloocan City Police. Tingnan mo ganong kagago itong hinayopak na gobyerno. Ginagawa ho nila lahat ng panluloko sa bayan para mapagtakpan ang kanilang kabaluktutan. Kasi nga, naalala po natin itong ICC, kasagsagan talaga ng gaaho ito Na sinasabi ni Tatay Digong puro blanco. Ito yung isa. Ito nakalimutan na po ito ng mainstream media Na mayroong ginamit ng mga kaliwang grupo na picture. Hanggang ngayon si Aling Sheila ba yan? Putang ina, hawak, nakipag-coordinate pa rin. Talagang nanindigan na biktima ng EJK. Kagugurgur nga lang yan Ewan ko kung anong kinamatayan. Bugbugan yata, tropa-tropa. Tapos ginawang EJK. Pinagkakitaan yung patay niyang anak. Ay hindi pala, oo nga. Pinagkakitaan ni Aling Sheila yung anak niyang nagurgur sa katarantaduhan. EJK daw. Ay ito yung mahirap Kagaya sa flood control. Tayong mga Pilipino parang, alam mo, parang sinasabi ni Bungit, kayong tatanganin niyo. Wala kayong mga alam. Kaya lulukuhin namin kayo ng lulukuhin lang. At hindi kami maniniwala sa inyo. Basta kami, tuloy ang ligaya. Tuloy ang sarap sa pagsinghot. Kaya Manong Chavit, ilabas mo talaga yung pulburon video na yan para matapos na ang lahat. Kasi yung galit sa droga pinakulong ni Bangag. Yung pulbos lover yung nagpakulong nang may masmasan. Ako, nag-aabang ako dito. Ano ba talaga ang ano ba? Magkakaiba ba? Yung pulburon video ni Maharlika sa pulburon video na sinasabi ni Manong Chavit na ilalabas sa one time big time? Kasi ito, malamang magkaiba na ho. Yan, no? Napaka-imposible naman kung pareho lang kasi niribat na nga ho ito ng ni Abalos dahil yun nasabi AI. Pero hindi talaga AI yan, si Bungit talaga yan, hupong talaga. Solve na solve talaga siya dyan Singhot pa na singhot, no? Hindi, kung sasabihin nila, kunyari, may lalabas na naman na pulburon video. Si Manong Chavit, magkaiba ng version. Sasabihin naman AI, sasabihin na naman gawa-gawa, ay putang ina kasi. Bakit ayaw nyo magpa-hair follicle drug test? Magpa-hair follicle drug test mo kayo, na ang mga Pilipino, hindi po kayo pagdudahan na kayo ay sobrang bangag na bangag. Kasi nakakahawa na kayo
Sa totoo lang, legit na legit yung sinasabi kong nakakahawa. Pero hindi sa atin. Oh. Marami na talagang bangag ngayon sa Pilipinas. Tingnan yung kapitbahay nyo noon sa panahon ni Tatay Digong, ang tino, no? Ngayon, budlat ng mata, nakangiwi pa. Tingnan mo kaibigan mo noon, naayos noon sa panahon ni Tatay Digong, takot magpulburon. Ngayon, tingnan mo, bumalik na naman. Ako na nga lang meron na akong kilalang ganun eh. Sa panahon ni Tatay Digong, nagparehab talaga siya. Matanda na ho yun, mga 60 na, 60 plus. Tibom. Tibom, walang pamilya. Matino siya sa panahon ni Tatay Digong. Pero ngayon, ano na ho nangyayari? Putang ina, bangag na naman. Kaya nakakahawa nga eh. Ang tawag dyan, nakaka-influensya. Bad influencer. Yan ang tawag kay Bungit. Vlogger man yan. Nagang bad influencer siya na vlogger. Nagbablog. Kanina, nag-vlog na naman. Putang ina, wala rin kwenta eh. Gaya nito. Nahawaan si Vince Dizon, naalog na rin ang utak. Ito, literal, naalog ang utak. Putang ina, si Vince Dizon ba, pagpasok kay Bungit, putang ina. Talagang executive na executive yung datingan eh. Nung naging DPWH secretary na tumatagal 1 buwan pa lang, putang ina, yung mga buhok nalalagas na. Yung buhok ni Vince Dizon nangalagas na, pumuputi na. Wala na rin tulog, miyahok na. Kaya ito, reklamo siya na ulog. Akala ko tatalon siya dyan eh. Akala ko magkabral din siya eh. Sa Kamsor to, sa Maharlika Highway, ito, legit naalog ang utak po ni Vince Dizon dahil sa tulay ni Bangag naalog-alog. Ayan na, ayan na. Oh my gosh! Ayan na. Kita yung alog? Alog na, alog. Yan yung resulta ng pagpapulburon. Hindi na inasikaso yung mga tulay na po-repair. Dapat inaayos. Mas inire-repair pa yung mga bulsa ng mga buhaya. Anak ng gagawin. Ano yan? Pulburon pa! Ito, alog siya na. Pamura pa ka eh. Ayan o. Grabing alog o. Lindol ba? Pinabada dyan. Napamurang buwang. Hindi ka mapamura. Namunti ka na ka makabral dyan Ayan yung bunga. Ayan ang sinasabi ko. Nakadaan din kami dyan. Putang inang lugar na yan. Lubak-lubak sa Kamsor. Mga buhaya, mga nandyan. Kalsada hanggang Samar. Hanggang kay Tambalos, Kaharian. Putang ina. Walang kwenta. Butas kaliwat kanan. Akala mo magtanim ng palay at tanglad. Ayan na sila. Aalog-alog. Pamura sa dyan Murahin mo yung amo mong bangag. Kaya walang napupunta sa tama. Wala nang mapuntang tama itong gobyernong ito eh. Kasi puro singhot eh. Pamura sa dyan eh. Tuloy Maliliit lang daw, umalog Buti hindi ka nakabral dyan. Hoy! Naku, ganyan na ganyan si Cabral Takot na takot maglagad ang buwang. Magpatingin-tingin sa bangin. Uso yung tulakan ngayong kay Bangag. Pero hindi pa tumatutulak kasi sumasakay pa sa sa laro, Sumasakay sa indak ng kandila. Wala yan. Ay, tagilid ka dyan, Sige nga. Mahulog ka, mahulog. Huwag kang tumingin. Ay! Talay ni Bangag. Babangag-bangag. Sisisihin mo naman sa mga Duterte. Putangin na, mag-4 na taon na kayo dyan. Sa Palacio de Polvoron, Duterte pa rin may kasalanan. Ang tanga nyo. Ito, ipapayos ba? Babangag-bangag na. Ayan na. Gagastusan daw. Tingnan mo Gagastusan daw agad. Putangin na, huwag niyong isinghot yung pera dyan. Ayan. Yung bagong Pilipinas, puro na mga bangag. Puro na mga hinayupak. Ito. Umamin din siya na walang tamang koordinasyon. Maling impormasyon. Yung mga yung mga datos daw na natatanggap ni Bangag patungkol sa flood control. So baka mga 30,000 flood control na daw 30,000, 3,000. Puro gas. Ito. Bangag na talaga rin si Dizon dito. Tingnan. So, totoo na mayroong mga maging coordinate. Tingnan ba? Galing sa DPWH ng Agosto. Bago na. So, yung motibo doon, hindi ko masasabi. Pero doesn't that skew yung data natin It does. for the transparency portal? It does. It does. But, hindi naman skew. It makes it inaccurate. But, kaya nga ngayon, we have to do ongoing validation. So ngayon, mukhang inaccurate na daw yung informasyon tungkol sa flood control. So, baka naglabas ka ng ganyan para sirain mo yung Cabral Files. Bukan na talaga to. Ano na? Vince, ang pangit mo na. Nagpagupit siya, pero wala na to. Gibangas na. May airport na talaga ang lawak, Vince Dizon. All this project. Unfortunately, sa dami ng mga
30,000 plus ang ongoing ng DPWH. So kaya nga, remind na lahat ng mga 30,000 plus daw yung proyekto, ongoing ba? O baka mga puro ghost projects talaga yan. Ang inalolo mo, Vince, magsabi ka ng katotohanan. Alam mo yung taong to, no? Nagsasayangan ako sa kanya eh. Sa panahon ni Duterte, magaling man to. Maayos man yung kanyang kredibilidad bilang isang public servant. Eh. Sinayang mo lang, Vince, yung kumbaga, nabuild ka na hulma ka ni Tatay Digong for public service. At umayos yung pagkatao mo. Umayos yung kredibilidad mo. Pero bakit ngayon ay sinira mo lang yan para lang ay maprotektahan itong si Bangag? Para protektahan si Martin Romualdez? For what? Diyos ko, Vince. Kasi nga, sabi ko, magiging pambato daw to sa pagkapangulo. Si John Vic Rimulya daw at saka si Vince Dizon, magtandem daw sila eh. Pagkapangulo, pangalawang pangulo, nagago na nga, litong-lito na sila sa sarili nila eh. At talaga natin kung tayo. ang project na kasama na ganyan tampon. Pero hopefully with yung interventions natin, like yung satellite images, magayaman natin. Kasi Mararaman. the image will not die. Diba? Kung yung coordinate, din yung picture ng satellite. Kung tama. So, kailangan talaga i-evaluate na. Kaya kasama yan actually sa mga meetings natin with the civil society groups, with mayors for good governance, with CBCP, to validate. Diba? That's where they will help us with. And then, hopefully, we can validate the coordinates and the correct locations, and then we can monitor properly. Bakit sama yung civil society group? CBCP? Mga animal, anong gagawin nila dyan? CBCP, may alam sila sa proyekto ng DPWH. Mga engineer ba yan? Mga pari yan? Si Father Flavi nga, puro lulo lang alam nun. Yan tayo. Yan nagkabuhay-buhay tayo eh. Bakit ba mga CBCP, civil society group, ang pwedeng ang mag-inspect kasama po ninyo sa mga ghost projects ni Bangag? Anak ng kamote, oh. Mag-hire kayo ng expert na mga engineer. Kung gusto nyo talagang matuklasan ang mga substandards, marami ng mga expert na mga engineer na mga Pilipino. Pero, tangang ibang engineer kasi dito sa Pilipinas, binubusalan. Dapat independent nga ho eh. Wala. Ako, wala tayong pag-asa. Sa akin lang ha. Wala pong pag-asa yung mga investigasyon na to sa flood control. Dahil nga, maliwanag pa sa sikat ng araw na pinagtatakpan lang ng gobyernong ito. Nililito lang tayo. Di ba, Vince? Eh, kasi gusto niya gusto niya yata maging presidente or vice-presidente. Kasi dinig-dinig lang po natin na si Rimulya, John Vic at saka si Vince Dizon, ito umano yung pinagpipilian ng Bangag admin na pambato ho nila sa pagkapangulo sa 2028 kasi nga wala namang wala nang pambato ang Bangag admin dahil si Romualdez bagsak na nga ho. Nakalagkad ang pangalan sa pangungurakot. No, kamalas niya no. Dami man niyang pakap-akap, kupal-kupal, paipal-ipal ngayon. Wala nang Martin Romualdez, hindi na nga nagpapakita. Baka kung magpapakita si Martin Romualdez sa publiko, baka mabato lang yan ng kamatis eh. Pag dun sa Durian, baka mabato yan ng dun sa Durian. Pag dun sa Davao, baka mabato lang to ng Durian. Yung hilaw na Durian ba masakit? Kaya ngayon, nalilito na ho ngayon, yung gobyernong Marcos, tsaka ako, ano na sila ngayon, nag-iisip na rin, paano ba sila makaligtas dito sa ganti ng mga Duterte? Kasi ganun talagang mangyayari yun. Hindi naman siguro tayo tanga. Simple lang naman eh. Inaapi ka, ginagago ka. So ano ang gagawin natin? Siyempre kailangan natin gumanti. Gumawa tayo ng paraan. Hindi naman tayo KOJC member na sasabihin, Pastor Kibuloy, love your enemy. Huwag kang gumanti. Kagaya yung ginawa ko sa kanila doon sa KOJC. Pasalamat pa sila sa mga kapulisan. Pero ito, mga Duterte, sinabi na ni Inday Sara no mercy, walang ariglo sa kanya. Kaya ngayon, nagkagulo na ho ngayon ang mga dilawan, pinklawan, kung sino yung kanilang panglaban kay Inday Sara. Kasi ako po tayo na, di ba lumabas itong Vice Ganda. Pero ako malabo, Vice. Kahit siguro barangay Tanod, Vice, hindi ka pwede, Vice. Talo ka siguro, Vice, eh. Kasi akala ko nagbibiro na Vice Ganda ang mga katalo kay BP Sara. Sila Diaz ang nagpakalat, pero ito seryoso kasi ginawa ng artikulo ng isang baklita rin yung naggawa ng artikulo. Ito pakinggan natin, no? Ano yung punto niya? Na bakit mo na-weigh down Siya yan, no? yung possibility of Vice Ganda being a presidential candidate? As Lang said, Vice is masa. Okay. Kasi sino bumoboto sa eleksyon? Di syempre ang masa. Oo, hindi naman. Ang tingin ko dyan, Gago, Vice, pangmasa, hindi pangmasa si Vice. Vice Ganda, pang-oligarkiya. Ginamit lang niya ang masa. Sa tingin mo ba si Vice Ganda makipagkaibigan ng haliparot? Makipagkaibigan ng ordinaryong tao? Hindi. Nakita ko nga yung video ni Vice Ganda. Doon, anong bansa yun? China ba yun? Taiwan ba yun? Or Hong Kong? Nakita siya ng Pilipina. Sabi niya, artista to, sikat to. Yung Pilipina, hindi niya mabanggit kung anong pangalan ng artista na yun, si Vice Ganda. Pero siguro laging nanonood yung OFW. Tapos binibidyohan niya. Sabi ni Vice Ganda, itigil mo na yung pagbibidyo mo, hindi mo nga ako kilala eh. Tangina, ito yun eh. Hindi pang masa, siyempre, umarap sa kamera, kunyari lang. Pero demonyo po yan, pitrang kabayo yan. Meron bang matinong tao na ganyan? Diyos ko, asawa ka ng lalaki. Pasensya na po sa mga LGBT community. Si pitrang kabayo yung tinutukoy ko dito ha. Layo. hindi siya politiko. So,
meron bang, bakit kung papansinin niyo po yung social media ni Jerry Gracio, ang haba ng trend eh. Okay, di siya, dapat tumakbo muna sa senador, dapat ay tumakbo muna siya sa lokal na pamahalaan. Bakit presidente agad? Ay, kasi precisely dahil hindi siya politiko. Alam niyo ang tagal na natin pinamumuluan ng mga politiko. Okay. Baka kailangan natin ng hindi politiko. Baka kailangan natin na, Ay, bayot ka. Hindi politiko, tatakbo sa pagka-presidente. Anong gagawin niya? Ay, walang alam sa politics. Magluse. Yan ang mahirap dyan eh. Baka pwedeng sabihin mo, hindi traditional politician. Kasi pag tumakbo ka sa politiko, dapat may background ka sa politics. May alam ka. Kung paano magiging mayor, paano magiging barangay tanod, barangay kapitan, barangay kagawad, gobernador, congressman, ano ba ang tungkulin mo? Putangin na, si Isko nga eh. Kagaling-galing eh. Hindi naman traditional politician si Isko. Mayor sa Maynila, sikat-sikat, hindi nga umubra, mas pinili si Bakan. Si Vice Ganda pa kaya walang alam, kundi mang bastos lang, gumawa ng joke at gawing pulutan yung isang tao at mabastusin para may tatawa. Malabo yun, sir, sa sinasabi nyo. Ito ay kadispirado na talaga, no? Ng mga dilawan, pinklawan. Hindi na nila alam kung sino ba talaga ang pambato nila sa 2028. ang hindi politiko. Yeah, hindi At politiko. maraming hindi politiko. Jerry Gracio, bakit si Vice Ganda? Bakit Kaya hindi? nga. Siya popular. Alam niyo, ayoko kung ako ang tatanungin niyo, hindi ayoko ng Popular lang. Di ba? Oo. Pero ang kailangan nating maintindihan ay ang nananalo ay Ay popular. At popular lang. At popular lang. Popular lang, walang alam. Patangan labo ng mga pinagsasabi ninyo. Oh my God, nung muling eleksyon, nakakita ba tayo ng debate man lang? Oo. Di ba? Ibig sabihin na pag-usapan ba lang ba natin yung mga issues na kinakaharap ng bayan? Si Vice Ganda, kaya ba niya itakil yung mga issues sa kinakaharap ng bayan? May putangin na, yung nagyabang nga siya doon sa Sorsogon eh. Nagumastos daw siya doon nagdonate daw siya sa eskwelahan. Eh, akala mo siya nagpagawa ng eskwelahan, magkano lang yung dinodonate niya? Kapiranggot lang, inangkin na lahat. Si Vice Ganda, okay lang siya sa pambabastos, Petrang Kabayo. Hindi kasi po pwede ikaw komedyante ka tapos bigla kang presidente. Parang tanga natin, no? Si Fernando po, si The King. Tingnan mo si The King. Inatake na nga lang yun sa puso. Dahil nga feeling niya, nanalo siya, dinaya daw siya ni Gloria Macapagal Arroyo. O paano yun? O hindi yun politician. At saka maganda yung imahe ni The King bilang isang artista. Eh hindi kasi dumaan din sa mga proseso, step by step. Pagpapasok ka ng politiko, daanan mo muna yung pinakamababa para sa akin. Kahit man lang mayor man sana. Mayor, gobernador yan, congressman. Pero kung didiretso ka sa taas, mukhang malabo. Mayor ka tapos pagandahin yung pagandahin mo yung syudad mo, may pagmamalaki ka. Kagaya ni Yorbe Isko, Tatay Digong. Kaya kung pinatakbo ang Davao City, maganda, walang utang. Walang utang naman talaga. War on drugs doon. Talaga naman. Nalinis ang kalsada, linis talaga. Magandang ekonomiya, maganda talaga. Kung baga meron kang ipagmamalaki. Ikaw, Vice Ganda, Petrong Kabayo, kunyari, tatakbo ka pagka-presidente, ano yung plataforma mo? Ano yung pagmamalaki mo? Ano yung maihahain mo sa mga tao? Mambastos. Litong-lito na sila. Dahil wala pong makakatalo talaga kay Inday Sara. Tingnan mo yung dilawan. Hindi sila nagkaintindihan dito. Hindi nagkaintindihan ng mga ugag. Sabi niya, may pag-asa pa ang Pilipinas sa kanila, Robredo, Hontiveros de Lima. Bakit hindi sila si Vice Ganda dyan? Chard. Chard Darian, ang tanga mo. Grabe naman, pag-asa doon ng Pilipinas, si Robredo. Hindi nga umubra yung 2028 presidential election. Wala. Di kakayanin ni Lini Lex. Si Inday Sara malabo. Hontiveros. Malabo yan. Hontiveros, winner-tinga lang siya dyan noong election 2022, di ba? Nanalo lang siya doon, napilit lang. Ako, to be honest, itong si Hontiveros, wala yan. Talagang nakatulong lang mga Duterte sa kanya dahil nagpa-endorso ang gago eh. Ang gaga pala. Tinaas si Tatay Diggs, di ba? May bidyong ganun, lang utang na loob eh. Siyempre, meron ding mga DDS na utang na, medyo nagkamali din. Wala, hindi yan mananalo. Yung numero lang ng dilawan, yung pagbabasihan, pinklawan, malabong-malabo. Laila de Lima, putang na, lalo na. Lalo na. Tangina Pulbos Queen. Presidente si Laila de Lima. Vice President si Bunget. Yan na lang siguro, no? Presidente, Pulbos Queen. Vice Presidente, Pulbos King. Bangag lahat ng mga Pilipino pag ganun. Litong-lito na ang mga bubonistang tanganista kung sino po ang kanilang pambato sa 2020 dahil natatakot na talaga sila na ang mga Duterte ay balikan itong kanilang panggagago sa pamilyang Duterte. Talaga naman. Given na po yan. Yan nga ang gusto namin eh. Makaganti man lang. Kahit hindi sinasabi ni Inday Sara gaganti siya, kahit hindi sinasabi ni Pulong makaganti tayo, gaganti kami. Pero kami mga supporters, gusto ko talagang putangit na yan. Makikita ko itong si Bungit Himas Rihas,
Tambalos, no, si Mas Reyes, kung hindi man kayo magbabayad sa kasalanan ninyong pangungurakot, no, bukod sa pagtratraidor ninyo kay Tatay Digong sa mga panahong ito, naniwala ako doon sa sinasabi ni Tatay Diggs na there will be a day of reckoning. Darating po yan. Kaya ngayon, litong-lito na sila kung sino yung pambato. Mantakin mo, pinapatos, vice ganda. Meron na akong naisip. Mas maganda ko talaga ito na tandem. O, ito na lang. Para mabigyan kayo ng pag-asa. Kasi ito yung sinasabi ni Gadon eh. ito na lang, yung pambato mo doon. Ganda ng tandem to. Para, tingnan mo, Lisa for president, vice ganda for vice. O, yan na lang siguro. Binigyan ko na kayo ng tip. Baka sakali. Makakalahati man ang boto ninyo sa boto ni Inday Sara. Tandaan ninyo, ilang boto ang habulin ninyo? 32 million na. Yung 32 million, mag-ano pa yan, mag-times 2, patay tayo, mag-60 million na. Kaya lahat ng mga hindi nakarehistro, ngayon pa lang magrehistro na. Kasi, sigurado, itong si Bangag, ipakulong natin ito, sabay-sabay silang makulong. Ano sa tingin ninyo? Okay yun, goods yun, vice ganda. Pero magtandem sila ni Bakay. Ay, match naman sir. Bakit nakaisip nila ng ganon? Kasi nga hirap sila kay Inday Sara. Alam mo, kusang lumalabas yung mga baho ng gobyernong Marcos. Kahit anong gawin nila, paninira sa mga Duterte, hindi pa rin nila kaya napapagsakin ng mga Duterte. Meron talagang lumalabas ng mga tao na nagpapatunay na itong gobyernong ito ay mga kawatan. Kaya anong ginawa ho nila? Kaya ginagago nila yung mga taong yun, kagaya ni Leandro Levisti. Tingnan mo si Auntie Claire. Ito si Auntie Claire. Nagpa-interview kagabi, pero hindi ko po ipapalabas yung video, baka mag-voice it kayo. Ayan lang. Tingnan mo Levisti may be charged with estafa over Duterte era solar bill. Estafa! Bangag ka na talaga, Auntie Claire. Anong estafa? Kung kailan nagalit na si Levisti sa mga kawatan, tangina, estafa daw. Ninakaw si Levisti. Sabi nga na Levisti ni piso. Wala man na akong nakuha sa gobyerno, mga buwang kayo. Wala na. Nabangingi na to si Claire Castro. Wala, na-stress ka dyan sa 110 million na live bill eh. Kahit 110 million lang yan. Kahit mabigat pa rin yan. Kahit babayaran ka ni sino yun? Ni Bakay. Tanong ko sa iyo, Claire Castro. Pag matalo ka, saan ka kukuha ng 110 million? So ngayon, ito na naman panibago. Istapa daw kung Levisti. Kasuhan mo ulit ito. I-cyber libel mo na. I-crime mo na. Putang na kasi tuloy na tuloy yung paninira sa iyo eh. Ito siyempre sponsored by Bangag ang Baki. Tuloy yan yung trabaho ni Claire Castro talaga. Manira ng manira sa mga nagkikriticize sa gobyerno. O tingnan mo lumabas sa bunganga ni Claire Castro kagabi yan. Ito. Meron namang ayan Levisti franchise akin to ghost projects lawmaker. Sino yan? I think si yata yan, si Tingog Partili, si Asidre. Tingnan mo. Binibira na si Leandro Levisti ng todo, nag-all out na sila. So pero inahatak pa rin nila ang mga Duterte. Ba't hindi si Claire Castro talagang ang puntarya talaga ng mga Duterte? Tingnan mo, tahimik ngayon si Inday Sara, di ba? Wala ka mang makikitang mga interview kay Inday. Pero pinipilit pa rin nila pasagutin si Inday Sara kasi yun man ang gusto nila. Baka may bonus yata si Claire Castro pag sumagot si Inday Sara. Parang mga trolls dyan sa comment section. Pag sinasagot mo yan, may bonus ang mga yan. Kaya pag may mga trolls sa comment section, huwag na po ninyong sagutin para hindi po magkabonus ang mga animal. Kaya ang point lang naman dito, bakit palaging kinakaladkad ni Claire Castro, ni Chucky Claire, ang mga Duterte? Kasi nga, yun yung trabaho niya. Intindihin na lang natin yung animal na yan, bangag na kasi. Tapos susundan ng mga mambabatas na pro-admin na inaatake ngayon ng mga nagkikriticize. Wala na, malabo na. Kaya sabi nga ni Chavit, balik tayo kay Chavit. Malabo na pong takasan ito ng pamilyang Marcos. Itong korupsyon na ito na kasabot ang kanilang pamilya. Masyado kasing malawak. Masyadong halata. At kitang may ebidensya, may pattern, at ikinanta po sila ni Saldico. Yan ang mahirap dyan. Kaya hindi na po nila ito matatakasan. Kumbaga yung kredibilidad nga ng gobyernong ito, bagsak talaga. Yung mga foreign investors, hindi na mag-i-invest. Kaya mga pumupunta-punta sa Dubai, puro mga pledge lang yun. Hindi ho talagang mag-i-invest yan. Kunyari, respeto lang ba? O, respeto na lang natin kasi United Arab Emirates, diba, pumunta sa UAE. Respeto na lang natin kasi maraming mga Pilipino nagtatrabaho dito. Pero at the end of the day, hanggang pangako lang. Kaya nga pag tinignan mo, desperado na ang gobyernong Marcos. Paano mo ba mapaniwala ang taong bayan kung yung ebidensya ay tinuturo kayo? Tapos kayo pa ang nag-imbestiga. Kahit anong pang-divert ho ninyo, ilipat ninyo ang issue dito kay Levisti Company, walang maniniwala dyan kasi ang issue ngayon yung flood control. Yung ghost projects na trilyon-trilyon, dito po natin tuunan. Lalo po kayong mababaon, simple lang naman ang logic ng taong bayan. Bakit ba si Levisti yung tinitira ho ninyo? Hindi siya po yung nagsisiwalat ng mga kababalaghan sa flood control. Bakit po kayo nagagalit? Bakit po binibira ninyo yung kumpanya? Ano yung meron? Isa na ang ibig sabihin yan. Ayaw po ng gobyernong Marcos matukoy ang totoong mastermind dahil ang totoong mastermind nakaupo sa Palacio de Polvoron. Kaya dapat magpa-hair follicle drug test na kayo
para hindi kayo makaladkad hanggang ngayon na kayo ay mga bangag tiyan.